Ay, mga minamahal. Napakatapang po ni Harry Roque. Naalala ko tuloy sa kanya si Kibuloy kasi 'di ba mga minamahal, if you will remember by March or April, that time sinabi ni Kibuloy na hindi nyo ako mahuhuli. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo ako mahuhuli, at kung mahuli nyo man ako, patay na ako. 'Di ba? Hindi daw siya magpapahuli ng buhay. 'Di ba? Mga minamahal, sinabi yan noon ni Kibuloy sa kanyang voice message na kung saan sinabihan niya pa nga si PBBM na nag-arkila daw ng voodoo, nagsisex orgies daw, nagnanakaw ng kaban ng bayan, ang dami niyang paratang. 'Di ba mga minamahal, ganun po katapang noon si Kibuloy. Tapos ngayon, natawa ako kasi parang history repeat itself. Dito naman kay Harry Roque, kasi alam nyo naman na si Harry Roque ngayon ay hinaina na nga ng sabpina ng House Quad Committee. Sa kadahilanan nga, ulitin natin recap. Sa mga nakakapanood ng vlogs ko, alam nyo na to kasi paulit-ulit ko na itong sinasabi na itong si Harry Roque ay hinainan nga po ng warrant of arrest dahil failed po siya, bigo niya pong dalhin yung hinihinging dokumento sa kanya ng Kamara katulad ng SALN. Kasi gusto nga pong malaman ng House Quad Committee kung paano lumobo ang kanyang yaman dahil in the first place, hindi po aabot ng bilyon-bilyones yung pera niya kung, diba, mga minamahal, kung ang inaasahan niya lang is yung pagiging legal counsel niya, pagiging spokesperson, at pagiging lawyer, hindi aabot ng ganun kalaki na bilyones, mga minamahal, yung pera ni Harry Roque. So sabi pa nga ni Harry Roque, yes, I will comply. Nagpasalamat pa nga siya doon sa House Quad Committee, 'di ba? Na salamat kasi binigyan niyo ako ng palugit. So ngayon nung dumating na nga yung araw, mga minamahal, na ito na mayroon ng hearing ulit sa House Quad Com. Failed po siyang dumalo. 'Di ba? Tapos bigla siya naglabas ng vlog. Nauna niyang vlog, 'di ba mga minamahal, na hindi daw po siya sisipot at hindi niya daw po dadalhin yung kanyang SALN. Kasi parang ini-invoke daw yung right to privacy niya. Yun yung una niyang sinabi, mga minamahal. And after ilang days, syempre, hinahanap siya ng Quadcom. Hindi siya, failed nga siya, di ba, na mag-submit ng hinihingi sa kanya. Sinight and contempt siya, mga minamahal. After ng Quadcom hearing na yun, sinight and contempt siya. And nung sinight and contempt siya, nag-aamok na itong si Akla. Tapos, nung hinanap si Bakla doon sa kanyang pamamahay, mga minamahal, wala po siya doon. Hindi po siya makita. Nung hinanap siya ng isang general, hindi po siya makita. Kaya nilabeled siya as a fugitive kasi nagtatago. And ito na, mga minamahal, paano nga ba natin nasabing matapang? Kasi, naglabas po ng video si Harry Roque na humigit kumulang 13 minutes. Pero, to make the long story short, sa 13 minutes na yan, ipapaliwanag ko na gusto niya lang sabihin na ini-invoke daw yung kanyang rights to privacy. Kung gusto daw po siyang kasuhan na lang daw po siya. Kung lalaban daw siya, mga minamahal. Yan yung sabi niya sa kanyang recent vlog. At ito yung nakuha yung attention ko nung sinabi niya na hindi siya magpapahuli. So bigla ko nga, kaya nga sabi ko sa inyo sa intro ko, bigla kong naalala si Kibuloy. Kasi yan din po yung sinabi noon ni Kibuloy, 'di ba? Hindi siya magpapahuli. Hindi niya isusuplong yung kanyang kalayaan. 'Di ba sinabi yan ni Kibuloy? Tapos ngayon, yan din po yung tinutugtog ni Harry Roque. Kaya nga tawang-tawa ako, mga minamahal, kasi sabi ko nga, ano ba yan? Tinugtog na yan ni Kibuloy noon, tutugtugin mo pa. Paulit-ulit na lang yan. So ngayon, panoodin natin itong sinabi ni Harry Roque. Actually, 28 seconds lang to. Ito yung pinaka-highlight na gusto kong ipakita sa inyo. Okay, panoodin natin So ulitin ko po hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Dahil ang tingin ko naman, kung ako'y na-cite in contempt of Congress, ang Kongreso naman po cited in contempt of the people of the Philippines. Hindi ko po isusurrender muli ang aking kalayaan gaya ng nangyari nung una na nasurrender ko siya ng isang araw.
Yan. Rinig nyo? Hindi niya daw po isusurrender ang kanyang kalayaan gaya ng pag-surrender niya noon sa 24 hours na na-cite and contempt siya. Bakit ba siya na-cite and contempt noon? Abay, dahil nga po mga minamahal sa ginawa niyang kasinungalingan. Sabi niya, hindi daw po siya naka-attend ng hearing dahil meron daw po siyang dinaluhan din. Pero malaman-laman natin na hindi naman pala totoo. Kaya siya na-cite and contempt. Sabi niya, honest mistake daw yon, pero meron kang executive secretary, di ba? Hindi ba yun pinaalala sa'yo? So ngayon, natawa ako dito sa sinabi niya kasi parang nare-remind sa akin itong si Kibuloy. Kasi mga minamahal, di ba? Yan yung sinabi noon ni Kibuloy. Yung ang tapang niya noon, hindi niya ako mahuhuli. Hindi niyo ako makikita. Ganyan yung to be exact, yung sinabi ni Kibuloy. Tapos mga minamahal, after few months, tingnan natin. Tingnan nyo kung ano yung nangyari. 16 days. 'Di ba lumabas din sa lungga itong si Kibuloy. So ngayon nga mga minamahal, itong si Harry Roque ay pinaghahanap na po ng CIDG at ng NCR police officer. So ito yung balita ha. Sabi ni Representative Dan Fernandez, the PNP is now fully engaged in the manhunt for attorney Harry Roque. Naku po, kasi nung pagpunta po sa kanyang opisina mga minamahal, wala pong nakitang Harry Roque doon. Nung pinuntahan po ng isang general si Harry Roque doon sa kanyang pamamahay, walang nakitang Harry Roque doon. So ngayon, dahil nagtatago ka at na-labeled ka na din as a fugitive, ngayon, hinahunt ka na ng PNP. Ang sabi dito, the PNP is now fully engaged in the manhunt for attorney Harry Roque and we are coordinating closely with the National Capital Region Police Office and the Criminal Investigation and Detection Group to ensure his swift apprehension. Bakit kasi hindi ka na lang magpakita, Harry Roque? Kasi nakapaglabas ka nga ng vlog mo, di ba? Bakit ba ang tatapang ninyo sa social media lang? Pero hindi nyo magawa yung tapang nyo in actual. Actually, kung papanood din yung mga minamahal, yung 13 minutes na video niya, nilalayo niya yung issue. Di ba? Na parang ang gusto niyang palabasin, biktima siya, minamanhunt siya. Ano pa ba yung isang term doon? Pinopolitika. Yung nangyayari sa kanya. Yun yung gusto niyang palabasin mga minamahal. Yan yung gustong palabasin ngayon ni Harry Roque. To be honest, mga minamahal, hindi naman po yun yung issue dito. Yung issue dito is yung salin mo kasi gusto nga malaman kung paano lumobo yung yaman mo dahil nga related ka sa mga illegal activity sa Pogo. Nandun yung pangalan mo, lagi ka na lang nadadamay, lagi na lang nakikita yung mga pangalan mo sa papers na kahit balibalik na rin man yung mundo, hindi na po yun coincidence, talagang may something na. Kaya ka iniimbestigahan, lalo pat yung bahay mo doon sa Baguio, nag-harbor ka ng kriminal. Dahil mga fugitive pala yung mga taong nandun sa bahay mo. Tapos sinasabi mo na hindi, shareholder ka lang. Ganyan-ganyan. So, kung wala ka talagang tinatago, bakit hindi mo na lang ipakita yung salin mo? Kasi ganito din naman kasimple mga minamahal. Pag pinakita niya din naman yung salin niya, ang mangyayari dito, parang do or die din. Parang sinunog niya yung sarili niya sa sarili niyang taba. Kasi yung salin niya, pwede ding magamit ng against sa kanya kasi makikita yung mga anomalya. Diba mga minamahal, anomalya kung bakit lumobo yung kanyang kayamanan. At kapag hindi niya naman sinabit yung salin niya, katulad ngayon, pinaghahanap siya ng batas. So, wala na mga minamahal, wala na yung tapang nila, pati yung angas nila noon, yung naghahari-harian sa Pilipinas, wala na, hindi na po natin makita ngayon dahil kumbaga nagkukubkob, nagtatago, natatakot na sila ngayon. Tingnan mo nangyari ngayon kay Kibuloy. Diba? Na-reveal yung kanyang kasuklam-suklam na gawain. Si Digong din na i-reveal yung kanyang kasuklam-suklam na ginagawa. Even si Sara Duterte, yung pangungurakot niya sa taong bayan na i-reveal. At kahit din ikaw, na-involve ka na sa illegal activities such as Pogo. Diba? Tapos ngayon, ang ingay-ingay mo, Marcos resign, Marcos bangag, hindi ka na namin ngayon makita doon sa Liwasang Bonifacio. Bakit ka absent ngayon? Ano yung nangyayari sa'yo? Bakit absent yung lolo natin, mga minamahal? So, meaning ba nagtatago ka talaga? Actually, noon ko pa yung noon ko pa yung nakutuban, noon ko pa yung naramdaman. Kasi nung huling last hearing, Quad Committee hearing, hindi na po talaga siya nagpakita. So, talagang ina-assert niya na magtatago din siya. Kadiri ka, Harry Roque, from human rights lawyer to human rights runner. Diba? Real quick, human rights advocator, human rights lawyer, to human rights
runner. Real quick, from lawyer to fugitive. 'Di ba? Nakakahiya yun, mga minamahal. Anyway, yun po, yung balita natin ngayon, namamayat na si Roque dito, no? Ano kaya ang sakit ni Harry Roque? Bakit namamayat yung lolo nyo? Stress yan, sis. Diba? Anyway, it's me again, mga minamahal. Si Mima Alicia nyo, tingnan nyo, lobat na yung ring light ko. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat. Ingat, mga kababayan.